Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, inaanyayahan ko po ang bawat isa na papuri po natin ang ating Panginoon. Nagtunay na siya ay mabuti at walang imposible sa kanya. Yes, Lord. We honor you and praise you today, Jesus. Yes, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang tanging darakilain ng bawat sa Panginoon na ito. Yes, Lord. Oh, my Redeemer, my I've come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing:
How can I do anything but praise? I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Here I am, I've come to thank you. Here I am, a life you changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Come on, church, let's sing it. You are God. Come on. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. It's me and yours, forever surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me, nothing will ever take the place.
You're of my soul. I can find in you through all the darkness morning. You know my fears, break all the weather, but trust you, the storm and raging sea. Before I cry, you're the glory and the lifter of my head. You're like a face my lips, this in your eyes. Wherever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one of me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life in your glory. Take me higher, draw me deeper. I need all to be with you. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Tayo po ngayon ay nagre-record ng video sapagkat alam po natin na ito pong darating na linggong ito ay meron po tayong bagyong inaasahan na darating, lalo na at very particular dito po sa lugar po natin, dito po sa San Miguel, no? Kaya minabuti po ng inyong lingkod at ng ilang mga kapastoran po natin diyan na mag-record na lamang po ako ng video, ng sermon, para po magpatuloy po tayo ng gawain po para sa Panginoon at hindi po maging hadlang ang bagyong ito para po sa ating pagsamba sa Panginoon. Kaya naman, inaasahan ko na habang pinapanood po ninyo ang video ito ay akin pong panalangin na nasa maayos po kayong kalagayan at patuloy na ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang sumasa atin. At wag po tayong mangamba sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin at ang Diyos ang kasakasama po natin sa panahong ito ng mga dilubyo ng buhay. Kaya naman patuloy po tayong umasa na hindi po ito magiging sagabal ang pagtitipon po natin ito, itong gawain po natin ito kahit mga bagyong dumarating sa ating pong buhay. Kaya naman naasahan ko po na tayo po ay nasa maayos na kalagayan na lahat. Okay, ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At nais ko pong bigyan ito ng introduction doon po sa mga common na makikita po natin sa mga bawat bansa na minsan ito po yung siyang nagiging pagkakakilanlan ng bansa na kung saan ay nagiging common ito para po sa kanila. For example, bibigay po ako sa inyo ng ilang example. Halimbawa po sa Australia, common po yung pong tinatawag po nating mga kangaroos, no? Bagamat di po ako nakakarating pa ng Australia, pero pagka po tayo nanonood ng film, movies, for example, sa Australia, nagawa po sa Australia, mapakarami po mga kangaroos doon, no? Minsan nga po, habang nagda-drive yung character doon sa movie, meron pong tumatawid ng mga kangaroos kung saan-saan nanggagaling. Kaya po, pag-uusapan yung pong common, yung tinatawag po natin common, doon po sa lugar nila, yung pong kangaroos, common po sa kanila. At pangalawa, for example, doon po sa England. Alam naman po natin, ang England ay very historical place po yan, no? At mapapansin po natin, pagka po tayo nanonood ng mga videos patungkol po sa bansa ng England, meron po mga castles doon na kung saan-saan nahandoon, halos iba't ibang lugar, may mga castles. Ibig po sabihin, very common para po sa kanila, yung tinatawag po nating castles, di ba?
At sa Mexico, for example, sa Mexico, pangkaraniwan, dahil ito po ay malaking part po rito ay desert, na makikita po natin dito yung mga halaman, na particular po yung cactus na tinatawag, di ba? Yung mga naglalakihang cactus, malaki pa sa mga tao, minsan halos kala mo building na, at meron din namang maliliit na cactus, na ano pat, ang cactus ang siyang common para po doon sa lugar ng Mexico. At ako po, nung ako po ay pinalad na mapunta for the first time doon po sa Hong Kong, alam po ninyo, napakalaking, sabihin po natin, common doon po sa lugar ng Hong Kong, yung po mga shopping stores, shopping malls, no? Talagang napakarami, napakalawak, no? O talagang kung saan-saan merong mga shopping stores po dito, no? Talagang kahit wala kang pera, minsan wala ko sa budget para po mamili ka, mapapabili ka dahil sa dami ng mga shopping stores at makikita naman po natin minsan mga mura talaga, no? Kahit ito po ay mga branded or sabihin natin kilalang mga tatak ng sabihin natin mga item o anumang mga bagay. Kaya pangkaraniwan po yun doon po sa Hong Kong, yung mga shopping stores. At dito po sa Pilipinas, no, makikita nyo, masasabi ninyo na talagang ito ay Pilipinas na dahil pag nakakita po kayo ng mga jeepney, di ba? Talagang sa kalsada, kahit saan lugar, masikip man ito, o highway, o sabihin po natin malalaki at very, very busy na mga roads dito po sa atin po dito sa Pilipinas, makikita po at pangkaraniwan po yung tinatawag natin jeepney, di ba? Kaya po minsan nagiging source pa ito ng mga traffics, sapagkat talagang talamak yung tinatawag po natin jeepney. At talagang pagka sinabi pong Philippines, common po yung tinatawag po natin jeepney. Ngayon, alam po ba ninyo na kaya po natin pinag-uusapan itong tinatawag natin common? Because sa panahon po natin ngayon, sin is very common. Ang kasalanan ay parang pangkaraniwan na. Ito nga po ay hindi na nagiging big deals nowadays, di ba? For example, yung divorce, yung adultery, yung same-sex marriage, sex before marriage, etc. Name it. Talagang para bang sa panahon natin ngayon, yung tinatawag nating sin is very common. Talagang pangkaraniwan na, no? Actually, common sins, many Christians has often justify. Madalas ito po ginajustify natin. Kahit mga Kristiyano na, dahil ito'y ginagawa ng marami, rampant ito dito sa bansa o dito po sa mundo, ginajustify natin kahit mga Kristiyano po tayo. At hindi po tayo magtataka. Because this is the signs of the end times and the end of the age. Yun po yung sinasabi doon sa Matthew chapter 24 verse 12. Ang sabi roon, sin will be rampant everywhere. Talagang ang kasalanan, talagang hayagan na at nagiging common na dito po sa ating mundong ginagalawan. Ngayon, ang tanong po rito, why are we talking about this? Bakit natin ito pinag-uusapan? Because our topic for today or this month is about the profitable to perish. The profitable to perish. At ito po ay makikita po natin doon po sa Matthew chapter 5, 27 to 30. Basahin po natin ito sa Tagalog. Sabi po ay ganito, narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalun niya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay, putulin mo. No? At ito magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Pag sinabi po nating profitable to perish means that it is better to lose part of your body than to risk your whole body being cast into hell. Yung pong ibig sabihin ng profitable to perish, mas mabuti pa na mawala yung isang bahagi ng katawan mo kaysa yung buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Ang tanong dito, is Jesus really saying that if we are prone to sin, we should take it out our eyes or cut it off our hands? Ganun nga ba yun? Talaga bang literal na sinasabi ni Jesus Christ sapagka ang sanhi ng iyong kasalanan ay ang iyong mga mata, dukutin mo ito. Pagka yung sanhi ng iyong kasalanan ay iyong mga kamay, putulin mo ito. Actually, when Jesus advises us to take it out, a simple eye or cut off an unruly hand, He is employing a figure of speech known as hyperbole. Ang ibig po sabihin niyan, meron pong ginamit ang Panginoon dito na figure of speech. At yung po yung tinatawag na hyperbole. And what is hyperbole? Hyperbole is an obvious exaggeration or an intentional overstatement. Ibig pong sabihin, gusto lamang dito i-emphasize ng Panginoon how serious sin is. Gusto lamang i-exaggerate dito ng Panginoon yung kanyang statement para i-emphasize, bigyan diin,
kung gaano kaseryoso yung tinatawag po nating kasalanan. No? Actually, pagka po pinag-usapan ang mga bagay pong ito, tungkol po sa pagdami at common ng kasalanan, siguro ang iisipin po natin dito at magandang ilustrasyon po rito para mas maging malinaw po sa atin ito. Yung tinatawag po nating cancer, di ba? And how to stop the spreading of cancer, di ba? Pagka kailangan may putulin ka, kailangan may tanggalin ka, it's sometimes necessary to cut off and the cancerous parts to save the rest of our body. Ganun ang ginagawa ng medical, di ba? Kailangan putulin ito kaysa naman mapahamak ang buo mong katawan. Yun po ang tinatawag po nating exaggeration sa Bible na sinasabi ni Jesus Christ. Ngayon, gusto ko po mag-propose sa inyo, at ito po yung proposition ko. Since sin is such a serious issue, especially for us as a Christian, let's talk about it. Pag-usapan po natin ito. Kaya naman binigyan ko po ito ng title, The Three Phases of Sin. The Three Phases of Sin. Okay, pag-usapan po natin yung unang phase, yung intentional sin. Pag sinabi po natin intentional sin, deliberate sin, sinasadyang kasalanan. Pangalawa, yung unintentional sin, yung ignorance, yung hindi sinasadyang kasalanan. At yung pangatlo, no intention sin, yung doing nothing, yung wala ka namang ginagawa. Pero sa puntong yun, nagkakasala ka pala. Okay, pag-usapan po natin isa-isa. Unang phase nung pong sin, yung tinatawag na intentional sin. Basahin po natin yung Hebrews chapter 10, verse 26. Ang sabi po ay ganito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, take note at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Actually, they are professing Christians, yet continue in sin. Ito yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano, ito yung mga nagsasabing Kristiyano ako, o tinanggap ko na si Jesus Christ, ako ngayon ay nagsisimba sa Christian Church, kasama kong nakikipag-fellowship ang mga anak ng Diyos, pero nagpatapatuloy sa kanilang kasalanan. Ito po yung problema. Actually, the word using in Tagalog is sadyain. In English, is deliberately, willfully, purposely. Itong lahat ay may kahulugan na intentional. Ibig po sabihin, talagang sinasadya. Actually, in Hebrews 10:26-29, warns against the sin of apostasy. Pag sinabi pong sin of apostasy, apostasy is the rejection of faith by someone who claims to be a Christian. Yung pong pagtalikod sa pananampalataya, na sinasabi nilang sila ay Kristiyano, pero tatalikod sa kanilang pananampalataya, no? I-reject nila yung kanilang faith, at makikita yung kanilang mga gawa ay tunay na nababago, at hindi na makikita sa kanila yung pagiging Kristiyano. An apostate is a person who once claimed to be Christian, but had abandoned and renounced Christian doctrines. Talagang tinalikuran na nila pagiging Kristiyano, at talagang yung kanilang gawa ay makikita mong puro labag doon po sa katuruan ng Biblia. And this passage is not speaking of believer who falls away. Hindi po ito tumutukoy doon po sa mga Kristiyano na nawala yung kaligtasan, but rather someone who may claim to be a believer but truly is not. Hindi po talaga sila mananampalataya. Kaya in my opinion, this sin is not an act but a state. Ito pong kasalanan ng apostasy ay hindi po talaga ibig sabihin ay kalagayan, kundi ito po ay isang hindi po isang paggawa lamang, kundi ito po ay tunay na kalagayan ng isang tao. Nasa kasalanan pa din ang kanilang buhay. At magandang example po rito is si Judas Iscariot, di ba? Tignan po natin in John chapter 17 verse 12. Habang kasama nila ako, sabi ni Jesus Christ sa kanyang panalangin, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ininagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. At tinutukoy po rito ng ating Panginoon Kristo ay ang kanyang 12 daligan partikular. Sabi rito, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ang tinutukoy po yung tao rito na humanap ng kanyang kapahamakan ay mismo si Judas Iscariot. No? Talagang hindi naman po siya talaga ligtas. Kahit kasama siya ni Jesus Christ, kahit almost 3 years nakasakasama siya ni Jesus Christ, actually, officer pa nga siya ng group nila eh. Di ba? Siya po ay tawag dito, yung pong collector, o sabihin natin, treasurer ng kanilang group. Pero
The fact na tinakwil niya si Jesus Christ, the fact na ipinagkaloob niya si Jesus Christ, talaga namang hindi siya ligtas. Ito yung taong humanap ng kanyang kapahamakan, yung kanyang sariling kapahamakan. Kaya naman, sabi po sa 1 John 3:9, ganito, those who are children of God do not continue to sin. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. For God's very nature is in them. And because God is their Father, they cannot continue to sin. Dahil ang Diyos natin, ang ating Ama, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Kapag po tayo nagpapatuloy sa kasalanan, ito po yung issue na talaga kung talaga ba tayo ay ligtas, kung talaga ba tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapatid, kung ikaw nagpapatuloy sa kasalanan, tanungin mo yung sarili. Ikaw ba talaga ay tagasunod ni Jesus Christ? Ikaw ba talaga ay talagang mananampalataya ni Jesus Christ? Yun po yung issue po rito. Kaya naman, ito po yung warning. Doon po sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ang sabi pa ganito, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, suriin po natin yung ating mga sarili. Talaga bang tayo ay Kristiyano? Talaga bang tayo ay mananampalataya ni Kristo? Dahil nagpapatuloy tayo sa kasalanan, talaga bang ako ay Kristiyano? Sabi nga rito, maliban na lang kung hindi ka tunay na mananampalataya. Pag hindi po tayo tunay na tagasunod ni Jesus Christ, talaga yung kasalanan, parang pangkaraniwan na sa atin. Ginagawa natin ito nang wala pong sabihin natin, hardship, o sabihin natin, nag-iisip tayo na baka ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan pong ito, parang baliwala sa ating ang kasalanan. Kaya naman, a true Christian may still struggle with sin, yes, but not make a practice of sinning. Oo, meron tayong mga struggles sa mga kasalanan. Talagang nahandyan lagi ang mga tukso, talagang ang mundo ay pinipilit na tayo ay ibalik doon sa kasalanan, pero hindi dapat natin pinapractice yung pagkakasala. At yun ang tunay ng mga Kristiyano. Kaya naman, pag hindi ka talaga tunay na Kristiyano, intentional sin ang ginagawa po natin. Pangalawang pisngi ng kasalanan, yung tinatawag nating unintentional sin. Yung tinatawag nating hindi sinasadyang kasalanan. Basahin po natin Leviticus chapter 5, verse 17. Kung may tao namang lumabag sa utos ng Panginoon, nang hindi niya alam, siya'y nagkakasala pa rin at may pananagutan sa Panginoon. Ang sabi ng kasulatan, may mga tao kasi na lumalabag sa utos ng Panginoon, no? Pero ito'y hindi niya alam. Siya'y nagkakasala pa rin at may pananagutan sa Panginoon. Okay, hindi niya alam, pero nagkakasala pa rin. Lamang may pananagutan siya sa Panginoon. Unintentional sin occurs for two reasons. Tandaan po natin yan. Merong dalawang pinagmumula ng kasalanan o may reasons kung bakit yung intentional sin na ito. First, the believer does not know of God's will concerning the issue. Meron kasing mga mananampalataya na hindi niya naman talaga alam pa. Okay? Dahil siguro baby Christian pa lang siya o talagang hindi siya nagbabasa ng Bible o minsan hindi siya nakikinig ng Word of God o sa mga sermon. Kaya naman minsan yung will na tinasabog, yung will ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin nalalaman eh. Hindi natin nalalaman. At merong mga concerning issues na minsan nilalabag natin o ginagawa natin na hindi natin alam na kasalanan pala. For example, bigyan natin ng example dito, si King Josiah. Si King Josiah po sa 2 Kings chapter 22 verse 11, ganito po mababasa po natin. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Tandaan po natin, ito pong 2 Kings chapter 22 describes the reforms and blessing that came to Judah under King Josiah. Ito po yung pagbabago, pagrereforma, at pagbibigay ng pagpapala ng Panginoon sa Judah sa pamumuno po ni King Josiah. Nung siya po ay naging king ng Judah, talagang nagkaroon ng reform spiritually doon po sa Judah. Ganun po ang nangyari at nagsimula yung blessings. Okay? Bakit? Josiah rejected the evil ways of his predecessors. Yung mga nauna po sa kanya, talagang nireject niya yung mga ginagawa ng mga nauna sa kanyang hari, yung mga nauna sa kanyang namuno, talagang nireject niya yon at talagang hinanap niya yung paraan para po maayos yung pong temple. At nung makita ng Panginoon, o makita nung pong
punong pari, yung pong kasulatan, yung pong tinatawag natin Book of the Law, during the process ng pagbabagong yun, the Book of the Law was discovered and leading to a religious reformation in Judah. Binasa po ito kay Haring Josiah. Nung binasa po ito kay Haring Josiah, at narinig niya ang nakasulat sa Aklat ng Kautusan, nag-iiyak siya, pinunit niya yung kanyang damit, tanda ng kanyang pagsisisi. Dahil po sa mga nagawa ng kanyang mga naunang naging hari, yung unang mga naging nangunguna doon sa bansang partikular sa Judah. No, talagang nagkaroon ng reform dahil sa kanyang pagsisisi. Ngayon, hindi niya kasi alam na nangyayari yun. Hindi niya alam nung una yung mga bagay na yun. Kaya pala nagiging ganon ang kalagayan ng kanilang bansa, kung bakit sila naghihirap, minsan natatalo sa mga labanan, minsan hindi nagtatagumpay sa mga pakikipaglaban sa ibang bansa, sapagkat nandun yung kasalanan patuloy na ginagawa yung kasalanan ng mga naunang nangyayari at namumuno doon po, particular doon po sa Judah. Ngayon, nung nakita niya ang mga pagkakasalang ito, alam po ninyo, nagsisi siya. Pinagsisihan niya ang lahat ng bagay na ito, kahit na hindi naman siya ang gumawa nito, pero nakita niya may mga mali sa mga bagay na yon. Pinagsisihan niya ito. As a result of his action, God delayed His judgment upon Judah to give the people another opportunity to change their lives, no, their ways. Talagang nung makita ni King Josiah na talagang nandun yung pagkakasala ng mga tao, talagang nagsisi siya, humingi siya ng tawad sa Panginoon, siya na ang humingi ng tawad sa Panginoon sa kasalanan ng mga nauna po sa kanya, ginawa po ng Panginoon, dinelay po niya yung judgment upon Judah. No, talagang hindi na tinuloy ng Panginoon muna yung pong judgment para po sa kanila at talagang binigyan ng opportunity ang mga tao po ron para po magbago. Yun po yung una, yung tinatawag po nating does not know of God's will. Pangalawa, because the believer is driven by uncontrollable acts. Meron pong mga Kristiyano talaga, o tayo pong mga Kristiyano, meron pong mga kasalanan na hindi po natin sabihin na nakokontrol o uncontrollable po ito. Hindi po natin kayang takasan, minsan nagagawa po natin ito nang hindi po natin sinasadya. At times, no, we feel compelled to commit sin. Talaga namang para bang hinahatak tayong magkasala, talagang tayo po ay para bang tinutukso na magkasala. And we may feel an urge to lash out in anger, to indulge in pornography, to entertain jealousy or to gossip, and feel we have no power but to give in. Talaga namang, minsan parang pinipitik yung tenga mo, parang magkasala ka lang. Minsan tinutukso ka na doon sa mga larawan na napapanood mo, doon sa mga larawan na nakikita mo para sa isang pornography. Di ba? Ganun ang nangyayari. Meron ka nakikitang minsan gusto mong pag-usapan at pag-usapan ito bilang mga marites or kaya talagang merong mga sabihin po natin, nakikita tayo na bakit sila meron ito, ako wala. Kaya naman nangyayari, nagkakasala tayo sa mga bagay na yun. Gayon, how to manage uncontrollable sins. Paano po natin ito makokontrol, yung uncontrollable? Paano po natin mamamanage yung uncontrollable sins? Dalawang bagay lang po. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 7, ganito, surrender to God, resist the devil, and he will run from you. Surrender to God, resist the devil, and he will run to you. Dalawang bagay po ang sinasabi po rito. Una, surrender to God. Submit to the authority of God. Alam po ninyo, sa totoo lang, tayo po mga tao, mahina po tayo sa kasalanan. Talagang hindi po natin kayang labanan ang kasalanan ito kung sa sarili lang po tayo kaasa. Kailangan po natin isubmit ang authority ito sa Panginoon. Hayaan po natin yung authority ng Panginoon na siya pong mangunap sa bawat sa po sa atin. And submitting the God's authority means following God's above all. Yung pagsunod po sa Panginoon, talagang pagka gusto mo, ang Diyos ang maghari sa buhay mo, susundin mo kung anong mga pinag-uutos nyo. Yun ang sinasabi rito. Surrender to God first. The second is resist the devil. Resist the devil. Pag sinabi po natin resist the devil, resisting the devil that does not mean entertaining his schemes. Hindi ba yung, alam mo na ito ay magdadala sa pagkakasala, i-entertain mo pa. Hindi yung alam mo na mauhulog ka sa tukso pagka ito ay sinubukan mo, gagawin mo pa. Sabi nga, stay away from the things that makes you sin. No? Lumayo ka na, hindi ikaw pa lumalapit sa kasalanan. Alam mo nang mahina ka, for example,
Mahina ka sa mga chismisan, huwag ka na makihalo doon sa mga marites. Mahina ka sa sugal, huwag ka na pumunta doon sa mga sugalan. Mahina ka na sa pag-inom ng alak, nakikiumpo ka pa sa mga nagiinuman ng alak. Anong ibig ko sabihin dito? Identify the things that makes you sin. Isipin po natin, tignan po natin, isa-isahin po natin, ano ba talaga ang nagdadala po sa atin sa pagkakasala? Kung ang weakness mo ay gossip, stay away from it. Kung ang weakness mo is drinking alcohol, stay away from it. Kung ang weakness mo babae o lalaki, stay away from it. Kailangan mo lumayo. Do not go near anything that makes you sin. Huwag po tayong lumapit sa mga bagay na pagmumula ng kasalanan. Sabi nga, may kasabihan po tayo, habang lumalapit tayo sa apoy, lalo tayong nag-iinit. Di ho ba? Kaya kung gusto natin huwag tayong magkasala, resist the devil. Lapanan natin ang dyablo. Huwag po tayong lumapit doon sa mga bagay na yun. Remember this. Sin can be forgiven but still has consequences. Oo, mapapatawad ang ating mga kasalanan but still has consequences. May mga kabayaran ito. No? God forgives our wrongs. Yet, the sins we commit often naturally lead to negative consequences. Sabi nga doon sa Leviticus chapter 5 verse 17, kung may tao namang lumabag sa utos ng Panginoon nang hindi niya alam, siya'y nagkakasala pa rin at may pananagutan sa Panginoon. Okay, kahit hindi mo alam na yun ay kasalanan, ginawa mo dahil hindi mo ni-resist yung evil, no? Hindi mo ni-resist yung mga bagay na kasalanan at nagpaanod ka pa sa kasalanan yon. Sabi rito, may pananagutan sa Panginoon ang lahat ng yon. Katulad ni Haring David. Si Haring David, sinabi po ng Panginoon, a man after my own heart, sabi ng Panginoon kay King David, di ba? Pero nagkasala siya. Na-involve siya sa adultery with Bathsheba and plotting to have her husband Uriah killed. Di ba? Kaya naman, ang kabayaran po nito, ang consequence po nito, in the death of his child, di ba? Namatay po yung kanyang anak. No? Doon po sa pagkakasala niya kay Bathsheba, sa kanyang pagiging adulterous doon kay Bathsheba. Napakasakit ito para sa kanya. Talaga, iniyak niya ito sa Panginoon at nagsisi siya dahil nakita niya yung pong hirap ng mawala ng isang anak. Ganun po yun. Ngayon, ang pangatlong phase ng sin, yung tinatawag po nating no intention sin. Ito, hindi pang karaniwan sa atin ito, no? Ngayon lang siguro natin narinig ito. No intention sin. Doon po sa James chapter 4, verse 17, ganito po sinasabi, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginawa, nagkakasala siya. Ulitin ko po sa James 4:17. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Bible has placed a big emphasis on what we should avoid. Di ba? Talagang napakaraming tinatawag na thou shall not, don't do that, don't do this, huwag mong gagawin ito, huwag kang ganito, huwag kang ganito. In fact, only two of the Ten Commandments do not use the phrase thou shall not. No, doon po sa 4th and 5th commandments, wala pong thou shall not. Pero the rest, talagang puro thou shall not. Talagang ang Biblia ay puno-puno ng malalaking pag-i-emphasize doon po sa mga bagay na dapat po nating i-avoid. Tandaan po natin, sin is not just avoiding evil. Sin is not about avoiding evil. Not doing what you know is right is sin. Okay? Yung alam mong isang bagay na tama, pero hindi mo ginawa, sabi ng Biblia, kasalanan. When believers know the right things to do, yet fail to do it, God holds them accountable for not doing it. Alam mo na ito ay mabuting gawin. Ito yung dapat mong gawin. Pero hindi mo ginawa, accountable po tayo for not doing it. Talagang meron tayong pagkakamali. Meron po tayong pagkukulang po dyan. Alam nyo, isang magandang example po dyan, yung the story of the Good Samaritan. Di ba? Doon sa Luke chapter 10, 25 to 37. Balikan po natin yung istorya. Di ba? Merong isang lalaki naglalakbay from Jerusalem to Jericho. At doon sa point ng kanyang paglalakbay, during ng kanyang paglalakbay, hinarang siya ng mga tulisan. Ano nangyari? Binugbog siya, halos, ang sabi nga po roon sa description, halos patay na ng iwan, kinuha yung lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang mga bagay na dala-dala, kinuha lahat.
Pero mapapansin natin sa istorya, meron dalawang nadaan po roon eh. Meron dalawang nadaan doon na hindi po siya pinansin. Yung pong priest, di ba? Nakita niya yung nakahandusin na lalaki. Pero nakita niya, lumihis lang siya ng daan. Hindi niya tinulungan, hindi niya man lang nilapitan. Okay? Meron din dumaan yung tinatawag nating Levite, di ba? Nakita yung nakahandusin na lalaki, nakita lang, may hindi man lang nilapitan, may hindi man lang tinulungan. Okay, itong dalawang klase ng taong ito, mga religious ito. Mga tao to ng simbahan, mga tao to ng templo. Supposed to be sila yung mga unang-unang dapat tumutulong sa kapwa at gumagawa ng mabuti. Pero hindi sila gumawa ng mabuti. Kasalanan yon sa Panginoon. Imbis na tulungan yung taong yon, hindi nila tinulungan. Kasalanan yon sa Panginoon. Pero mapapansin po natin, di ba? Merong isang lalaki sa Samaritano, hindi naman nila kauri, hindi nila kanasyon. Actually, meron pa nga itong tinatawag na sigalot sa kanilang mga lahi. Pero siya pang tumulong. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa verses 36 to 37, ganito, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Doon po sa mga teachers of the laws. Sabi po rito, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Pag isang bagay na mabuti at talagang dapat gawin, nasa kamay mo ito para gawin ito. At kung hindi mo ginawa ito, nagkakasala ka sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng teksto po natin. Yung alam mong mabuti pero hindi mo ginawa, nagkakasala po tayo dyan. Christians should be doers of the word and not just hearers. Yung po sinasabi ng James chapter 1 verse 22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. So, it is not only what we do that matters to God. It is not only what to do that matters to God. It is also what we fail to do. In conclusion, gusto kong i-share sa inyo yung pong nabasa kong isang artikulo. Doon po sa DeseretNews.com, ang title po na artikulo is Failure to Heed a Warning Can Have Disastrous Effect. Okay? Failure to heed a warning can have disastrous effect. Noong pong January 16, 2005, doon po sa ski lofts of Park City sa Utah, meron pong naganap na isang tragedya, no? Actually, ito po ay isang lugar ng skiing sports, no? Marami pong nag-ski po doon sa lugar na 'yon. At talagang dinadayo po ito ng mga skiers, no? At alam po ninyo, isa po sa preventive para po wag magkaroon ng anumang aksidente sa lugar pong yun. Yung mga officials po roon ay talagang carefully na minomonitor nila yung kalagayan ng mountain, ng snows, for danger of snow avalanches, no? Yung pong pagguho nung tinatawag po natin mga snows, no? Meron po sila tinatawag diyan na nagmo-monitor, meron mga official diyan na talagang yan po yung kanilang ginagawa at talagang minomonitor. Pero alam po ninyo, kadalasan, no, at lagi naman, na meron pong nakalagay na mga signboard po doon, no? At ang nakasulat po sa mga signboards ay ganito, you are leaving the ski resort. You could die. This is your decision. Talagang nandun na po yung pong tinatawag po nating babala, na pagka ikaw lumabas doon sa lugar na iyon, maaari kang mamatay. At decision mo yon kung gusto mong gawin. Alam po ninyo, in spite of the warning, one skier, si Shane Mixner, isang 27 years old, skied out of bounds and was crushed to death by a massive avalanche. No, lumabas po siya doon sa tinatawag po nating danger zone. No? Pumunta po siya sa isang danger zone. Talaga namang sinadya niya yun. Alam po ninyo, aksidente na nangyari. Nagkaroon ng avalanche, natabunan po siya. At natagpuan siya feet under the ground nung pong yelo. At namatay po siya. Alam po ninyo, nakapagtataka rito, si Shane Mixner was actually an avalanche certified backcountry guide. Ito po yung mga nakareceive ng training at certification to assess and manage avalanche risk. No? Kahit na ganun ang kanyang kalagayan, namatay po siya.
Alam po ninyo, ito po'y paalala rin sa atin kahit dahil tayo po'y mga Kristiyano. Tandaan po natin, Christians will still sin after being saved. Kahit tayo po ay ligtas na, hindi po tayo ligtas sa kasalanan. Talagang nandyan ang tukso, laging si Satanas umuungal, naghahanap ng masisila. At talagang ang sisilain po rito mga Kristiyano at tayo po yun. Kaya naman, minsan talaga nakagagawa tayo ng kasalanan. But we should take sin seriously. Tandaan po natin, we should take sin seriously because God takes sin seriously. Diyan po siya namatay. Si Jesus Christ namatay para po sa kasalanan po natin. Kaya naman, yung kasalanan, huwag po nating hayaan na manatili po sa buhay po natin. Pagsisihan po natin ito. Kapatid, ano ang kasalukuyang kasalanan ang pinagdadaanan mo ngayon? Kung mayroon man, nasa kasalanan ka ba ngayon? Gumagawa ka ba ng kasalanan? Hindi mo maiwasan ng magkasala? Anong kasalukuyang kasalanan meron ka? Ang mahalaga ay magsisihan mo ang kasalanan ito at tuluyang talikuran ito upang tayo mapatawad ng Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Sa ganitong paraan, kami ay nakadulog sa iyo. Nagpapasalamat at nagpupuri. Dalangin namin sa iyo, aming Diyos, na ingatan mo po ang bawat isa sa iyong mga anak. Ingatan mo rin, aming Diyos, ang lahat ng aming mga simbahan, mga kapatid, mga ari-arian, higit sa lahat ang buhay ng bawat isa. Huwag mong pahintulutan, aming Diyos, na makapaminsala ng labis ang bagyong Pipito. Bagkus aming Diyos, ito'y dumaan lamang. Maraming salamat din sa mensahe na pinagkaloob mo ngayong umaga sa buhay ng aming Obispo Rolando Soriano. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa ay nakatanggap ng salita ng buhay na siyang magbabago sa aming pamumuhay na ito. Marapatin mo, aming Diyos, sa iyong abang lingkod sa pagtataas ng aking kamay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tanggapin ng iyong mga anak ang iyong basbas at pagpapala. At ngayon, tanggapin nawa ninyong walang hanggang pagmamahal ng ating Diyos amang nasa langit, ang kaligtasang ipinagkakaloob ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at ang banal na Espiritu na lagi ninyong makakasama simula sa umagang ito hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. So, mga kapatid, keep safe. Keep on praying. Magandang umaga po muli. God bless us all. Amen. Sa muli po